Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025. Require House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline sapagkat isip-isipin nyo, sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakatong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman Ba't pinipilit po natin isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President. Sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ang ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. In De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, July 1, 2015, I quote, Supreme Court nagsabi nito, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Sila nga mismo nagsasabi na hindi final Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? For all you know, I might vote on the motion to dismiss. Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And what I am being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should pose that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Kung final and executory na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila.
At baka sakali makita nila dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. By way of Mr. point- President, kaya nga po nag-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the proceedings of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito eh. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng precedents, kahit na wala po tayong specific rules, ay observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court addressed to this august chamber. Okay, bakit naman po pinipilit pa nating i-delay based on speculation? Based on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is based on impossibility. Noted and entered into the records. Mr. President. Just What is for, the pleasure of the Honorable Cayetano? just 1 minute, Mr. President. Just for the information of the body, there's actually a Supreme Court case about the power to dismiss a case. Ito po yung Velasquez Jr. versus Lisondra Land 2020 case. Ang sabi niya, in order for the court or an adjudicative body to have authority to dispose of the case on the merits, it must acquire jurisdiction over the subject matter. It is axiomatic that the jurisdiction over subject matter is conferred by law and not by the consent or acquiescence of any or all of the parties or by erroneous belief of the court that it exists. Thus, when a court or tribunal has no jurisdiction over the subject matter, the only power it has is to dismiss the action. So Supreme Court na mismo nagsasabi na pag walang jurisdiction, it does not exist. So sabi ng Supreme Court dito, void ab initio yung articles of impeachment. Pag tinitingnan natin rules natin, the impeachment court is triggered by an articles of impeachment. Kung walang article of impeachment, walang court. So yes, it's true na it is a fact, not an operative fact. It is a fact na nag-robe tayo, nandito tayo. It is not an operative fact na meron tayong jurisdiction doon. Lastly, Mr. President, sa Rule 39, Section 4, judgment not stayed by appeal. Judgments in actions for injunction, receivership, accounting, support, and such other judgments that are now or hereafter be declared to be immediately executory shall be enforceable after their rendition and shall not be stayed by an appeal. Some may say this is for injunction, receivership, etc., and not for the impeachment court. Ang point ko lang, Mr. President, Your Honor, meron naman tayong... This is a case for injunction. Yes. Filed by the Vice President against both the Senate